Magandang araw po at welcome dito sa aming programa ngayon, ang All About Vision, Your Eye TV and More. Ako po si Dr. Raul Henson at nandito po kami ngayon sa operating room ng Clinic Henson Ear, Nose and Throat Hospital. Samahan niyo po akong muli sa kalahating oras ng pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon kung paano nating mapapangalagaan ng mabuti ang ating mga mata. Huwag po kayong aalis at babalik po ang All About Vision, Your Eye TV and More. Henson Eye, Ear, and Nose Throat Center, located at 066 MacArthur Highway, Angeles City. You can contact them at 045-888-0411 or 045-625-2525. Ako po si Dr. Raul Henson, ang host niyo po dito sa All About Vision, Your Eye TV and More. Para sa araw po na ito ay marami na naman po tayong tatalakayin para maunawaan yung mabuti kung gaano kahalaga at kung gaano ito kaimportante sa mga pang-araw-araw natin na gawain. May mga ibang tao na hindi binibigyan pansin ang kanilang mga mata at minsan napapabayaan pa. Hindi nila alam na isa ito sa pinakaimportante at sensitibong parte ng ating katawan. And at the same time, dapat maging alerto sa mga sanhi o mga sakit na pwedeng makuha kapag ito ay napabayaan ng matagal. Ang All About Vision po ay nandito para matulungan kayo kung ano-ano ang mga solusyon sa mga iba't ibang sakit o problema ng ating mga mata at magbibigay din kami ng mga impormasyon kung paano ito maiiwasan. Sa kabuuan po ng programa ay ating pag-uusapan kung ano ba ang katarata at kung ano ang mga symptoms at iba-ibang lunas kung paano ito maagapan. Sa aming pong pagbabalik ay magbabahagi ako sa inyo ng mga impormasyon at para lubusin yung maunawaan kung ano ba ang sakit ng katarata at mga nangyayari sa loob ng ating mga mata kung ikaw ay nagtataglay ng ganitong klaseng sakit at marami pang iba. Manatili lang po kayong nakantabay. Lahat po yan ay ating pag-uusapan sa pagbabalik ng All About Vision, Your Eye TV and More. Henson Eye, Ear, and Nose Throat Center, located at 066 MacArthur Highway, Angeles City. You can contact them at 045-888-0411 or 045-625-2525. Nagbabalik po tayo ngayon sa All About Vision, Your Eye TV and More. Ako po si Dr. Raul Henson, ang inyong host. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang napaka-common na sakit sa mata. No? Halos lahat ng mga matatanda merong sakit na to. At hindi lang mga matanda, siyempre mga bata rin pwedeng magkaroon ng sakit na to. Ano po itong sakit na to? Ito po yung cataract. No? Ang cataract po ay sabi ko nga, napaka-common, no? Ano bang nararamdaman ng tao kapag may katarata? Usually, malabo. No? Yun lang, lumalabo. Parang ang sabi nga nila sa mga pasyente, sinasabi ko, para siyang may cloud. No? Or parang may ulap. Or sometimes, parang may smoke or kaya fog. O kaya, kung sa windshield, parang may, yun nga, mist. No? So, hindi siya clear dahil parang may puti.
Yan po ang nararamdaman ng isang taong may katarata. No? Ano pang pwedeng maramdaman ng isang taong may katarata? Actually, yun lang, lumalabo. Masakit ba? Hindi po masakit ang taong may katarata unless na may kasama siyang glaucoma or uveitis, mga ibang sakit sa mata. Kung combination po cataract glaucoma or cataract uveitis, meron po ring sakit na mararamdaman sa mata. Pero most of the time po, siguro 90, 95, 98% of the time, wala namang nararamdaman ang isang taong may katarata na sakit or pain. No? Namumula ba to? Hindi naman siya namumula. Kasi ang problema po ng katarata ay nasa loob po siya ng mata, yung loob na sinasabi ko. Mamaya po may papakita akong video kung anong nangyayari po sa cataract at kung ano yung mga different types of cataract. Pero ngayon, ang masasabi ko lang po, ang katarata, ang pinaka-common na disease na nangyayari sa buong mundo. Actually, kung sa statistics pong pag-uusapan natin, dito sa Pilipinas po, may backlog po tayo ng cataract. No? Malaking-malaki po ang backlog ng cataract dito sa Pilipinas. Kumbaga, ilan pong ophthalmologists dito sa Pilipinas? I think we have 2,000 ophthalmologists here in the Philippines. No? 2,000 ophthalmologists with 90 million to 100 million population. Napaka-konti po ng ophthalmologists natin. Kaya yung backlog po ng cataract, every year, nagkaka-backlog. Nag-i-increase po yung backlog every year. Kasi po, ang katarata po, nangyayari po yan usually sa mga elderly. Kasi ang katarata po, age-related po yan. Meaning, habang tumatanda ka, nagkakakatarata ka. So, kumbaga, ang mga taong tumatanda, lahat tayo magkakakatarata. Kamukha ko, bata pa lang ako. Pero, bata nga, pero tumatanda rin. Kaya kapag mga siguro 60 or 70 years old na ako, magkakaroon pa rin ako ng cataract. Hindi pa ngayon, kasi age-related nga. Kaya, babalik ko tayo doon sa backlog, no? Yung backlog po ng cataract sa Pilipinas, every year, nag-i-increase po yan. Ang pagkalam ko, ang backlog ng cataract natin every year is like 50,000 to 60,000 eyes a year. Ang na-operan lang po ng mga ophthalmologists dito sa Pilipinas, around 20,000 a year. So, kunyari, isipin mo, yung backlog ng cataract natin is 60,000 a year, na-operan mo 20,000 a year, meron pang 40,000 na hindi na-operahan. At yung mga ibang yon, syempre, yung mga walang may kaya nahihirapan din sila siguro pa-opera. Pero, kahit na hindi na natin pag-usapan yon, ang importante lang dito ay yung backlog lumalaki. Kaya ang cataract po, napaka-importanting disease na pinag-uusapan namin sa aming mga doktor sa mata dahil ito po ang pinaka-number 1 na cause of preventable eye blindness in the Philippines. Preventable meaning kapag ginamot mo siya, maaari pa siyang makakita. Kasi may mga ibang sakit po na kapag inoperahan o ginamot mo, hindi na sila makakita. Kaya, ano po mga naman? Kunyari, katarata, no? Ang katarata po nasa loob ng mata. So, ito pong katarata, ang gamutin po dyan, tatanggalin lang siya, sisipsipin, no? Actually, mamaya, papakita kong video kung paano sinisipsip, no? Pero, kung napansin nyo, no? Ito pong device na to, no? Itong tinatawag namin na phacoemulsification probe, no? Ito po ang linalagay namin sa loob ng mata at sinisipsip po namin yung cataract, no? So kapag sinipsip na namin yung cataract, matatanggal na yung catarata. So basically kapag tinanggal mo, yan na yung matatanggal mo na yung catarata, no? Anyway, papakita akong isang video dito, no? O explain lang namin kung paano na-perform yung cataract at kung paano na yung treatment ng cataract, no? So, papalabas po natin ngayon. Maghintay lang po tayong sandali. Okay. So, ito po yung ating mata, no? Ito po yung ating lens, natural lens. Meaning, wala hong problema yung lens niyan. Pag umitim siya, or naging brown, or naging white, sa gitna, nagkakaroon po yan ng cataract, no? So, kapag may cataract ka, nagiging blurred, parang may fog, no? So kapag may fog, parang camera din 'yan, no? Yung lens ng camera natin, yun yung parang lente ng mata natin. So kapag pumasok yung image dito sa lens ng camera, kung napansin nyo, mapofocus siya dun sa film, no? Yung film na 'yan, i-develop 'yan, yung mga unang panahon, dine-develop pa 'yan. So makakakuha tayo ng picture. Ngayon, same thing with the eye, no? Kapag na yan, ito po yung lens, no?
meron po tayong tinatawag na retina. Dito po tayo yung film natin. So kapag nag-focus po yung light doon, mapofocus po yung image, tapos pupunta po sa brain. Doon natin malalaman kung ano yung nakikita natin. Ngayon, kapag ang lens ng camera mo, blurred din. Parang may sira. Ganon din yung, hindi rin madedevelop yung film. Same thing with the mata natin kung may cataract. Para rin siyang may fog. No? Kung kaya napapansin mo, parang maputi. No? Yung sinasabi nilang maputi na parang merong smoke. No? Ngayon, this is one type of cataract, tinatawag namin cortical cataract. Kasi marami pong types ng cataract. May cortical, may nuclear, may hypermature. Yung cortical po, parang may mga lumilitaw na mga spokes doon sa lens. Ibig sabihin, yung growth ng katarata sa gilid lang. Sa gitna, wala pa. Kaya kapag pumunta sa gitna, kapag umaning light, parang nagdi-disperse yung light. Kaya parang silaw. Usually, lalo na sa gabi, kapag yung headlight ng kotse, nag-reflect dun sa parang hirap yung parang malabo, no? Kaya ang mga may cortical cataract, medyo malabo muna sa side, no? Ngayon, may mga iba namang cataract na hindi naman siya sa side. Kumbaga, ito ay nag-umpisa sa gitna, ang tinatawag na nuclear sclerosis cataracts. This is a type of cataract na nag-umpisa sa gitna. Kung pansin nyo ito, walang cataract, no? Ayun, nag-umpisa sa gitna. Gitna siya. Pero ang problema nito, pa-spread siya pagilid. Hindi ka mukha kanina, nag-umpisa sa gilid, no? Ito, parang yellowish, orange-brown siya, na sa gitna siya ng lente. Yun po yung cataract na tinatawag na nuclear sclerosis. Kaya kapag pumasok yung light, rin yung light, parang nagkaka-glare dahil hindi nga perfect yung image na pumapasok sa loob. At yan, pwedeng kumapal at mag-spread. Anong nararamdaman ng pasyente? Ano pa rin? Para siyang smoky pa rin yung nararamdaman niya. Para may cloud. So, it doesn't matter what type of cataract you have. Ano pa rin yan? Ang problema dyan, parang meron siyang smoky or cloudy na nararamdaman. Ito po kung paano tinatanggal yung katarata, no? Yung probe kanina, no? Yung probe na yon, ipapasok namin dito sa mata at sisipsipin yung katarata. Ito, may mga instrumentos kami na pinapasok para lang tuklapin yung pinaka-harap ng katarata, no? Yung pinaka-surface niya. Kapag natuklap na namin yan, ma-expose na namin yung mismong nuclear fragments ng cataract. Kumbaga, ito yung katarata. Yung probe kanina, ito po yon. Pinapasok namin yan, sinisip-sip namin yung katarata. Hindi po laser yan, ha? Huwag po kayo maniwala doon sa mga ibang doktor na nagsasabi laser yan. Yan po ay ultrasound. Okay? Parang gina-jackhammer sa loob, nalulusaw yung katarata, tapos sinisip-sip. Ngayon, kapag natanggal na yung katarata, ang mangyayari, maglalagay po tayong lens. Marami po types of lens, pero itong nasa video na ito ay tinatawag na foldable lens. So, naka-fold po siya, kaya mas maliit po yung ating incision, no? Kaya, ayan, dinorotate na natin yung lens papunta sa loob, at meron na siyang bagong artificial lens. Okay? So, yan po ang process kung paano natin tinatanggal yung katarata. Okay? Babalik po tayo mamaya sa inyo at pag-uusapan naman natin ang mga different types of intraocular lenses, no? Yung mga lenting linalagay dyan. Huwag po kayong alis, babalik po ang All About Vision, your ITV and more.